Amen. Good morning. Good morning. Ayan. Tayo po ba ay nagagalak sa umagang ito? Amen. Dapat, sapagkat tayo po ay haharap sa hari ng mga hari. Okay? Yung nasa labas, wala na? Dalawa na lang kayo dyan. Anyway, thank you kay Lord na pasimulan natin ang umagang ito sa sinabi ng Panginoon sa awit 106 na, purihin si Yahweh at magpasalamat sa Panginoong Diyos pagkat siya ay mabuti. Amen? Ang kanyang pag-ibig na hindi kukupas ay nananatili. Amen? Napakaganda ng pangakong ito ng Panginoon na ito nawa yung ating baunin sa umagang ito na panghawakan natin na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay kailanman ay hindi kukupas upang patuloy na magkaroon tayo ng dahilan na ibigay ang ating best na pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Handa na po ba tayong magpuri sa ating Panginoon? So, yung kumakain o umiinom ng coffee dyan, pwede po ba? Ayan, kasi tayo po ay magpipray kay Lord, no? Ang banal na Espiritu ng Panginoon ay naririto sa ating kalagitnaan, kaya kailangan po nating irespeto, igalang ang ating pananambahan. Okay, tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Purihin ka aming dakilang Diyos, Ama naming nasa langit. Tunay nga po, O Diyos, na kami ay taos-pusong nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sapagkat tunay na napakabuti mo, Panginoon. Ang iyong pag-ibig, O Diyos, ay patuloy mong ipinadarama sa amin, Panginoon. Kaya, Lord God, sa umagang ito, nais po namin ibigay sa iyo, Panginoon, ang nararapat. Kaya, Lord God, hinihingi po namin sa tulong at gabay ng iyong banal na Espiritu, Panginoong Yesus, na tulungan mo kami na sa aming paglapit na ito, kami nga po ay maging karapat-dapat. Ano man ang mga karumihan na nakikita mo sa amin, Panginoon, pakilinisin mo kami tugasan ng banal na dugo ng aming Panginoong Yesus. Ano mang pagmamalaki, ano man, Panginoong, mga kataasan ang meron kami, ito po'y aming ibinababa sa iyong paanan. At sa iyong banal na trono, patuloy mong silyasatin ang aming mga puso. Lord God, sabi mo, ang aming mga kasalanan na nagiging dahilan upang hindi mo matugon ang aming panalangin. Sa umagang ito, nais po naming makalaya sa anumang kasalanan na meron kami, Panginoon. At salamat sa pagpapatawad. Salamat sa patuloy na pagkalinga mo sa amin, Panginoon. Na sa buhay namin ito, Panginoon, na wala po kaming pwedeng itago sa iyo, hayag at lantad sa iyo ang lahat ng bagay sa aming buhay. Kaya Lord God, tulungan mo kami na makalapit sa iyong kabanalan. Amin pong ipinasasakop sa iyo ang aming puso at isip, ang aming buong pagkatao. Lord God, ang lahat sa aming Panginoon, sa iyo po namin ito ipinagkakatiwala at ibinibigay na patuloy mo kami, Panginoong, tulungan. At salamat po sa katataghan, salamat sa kalakasan, sa pananampalataya na ikaw lang ang inaasahan namin na nagbibigay nito, Panginoon. Kaya Lord, tulungan mo po ang gawain ito, Lord God, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, ay aming iniimbitahan na malaya nawang makakilos sa aming kalagitnaan, maging sa bawat puso ng bawat isang naririto. Lord God, pangako mo yan na kung saan merong 2 o 3 na nagkatipon sa iyong harapan, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Higit kami sa 2 at 3, Panginoon. Kaya ang gawain ito, amin pong inaangkin na magiging matagumpay sapagkat ikaw lamang, Panginoong Yesus, ang nais naming maitaas sa aming kalagitnaan at hindi ang aming mga sarili. Bagkos patuloy mo kaming ibaba na sayad hanggang lupa upang ikaw, Panginoong Yesus, ang patuloy na maitaas sa aming buhay. Salamat po, Diyos, sa panibagong araw, sa panibagong buhay na ipinagkaloob mo po sa amin. At ang buhay na ito, Panginoon, pagindapatin mo na maging kalugod-lugod sa iyo. Tulungan mo po ang gawain ito sapagkat ikaw nga ang nais naming maitaas. Salamat po.
Ito po ang aking dalangin at pagsamo sa makapangyarihang pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. Hello. Purihin ang Panginoon, palakpakan natin ng Diyos na buhay sa kanyang kabutihan. Amen. Sa kabila ng masamang panahon, narito po tayo. Amen. Wala pong hadlang sa Diyos. Kaya, nananabik po ba tayo sa presensya ng ating Panginoong Jesus? Amen. Amen. So, talaga ibigay natin ng todo-todo ang ating mga pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Hallelujah! Sabik sa presensya mo. Amen, Lord. Amen. Sige, palakpak pa rin natin ang ating mga kamay. Tuloy-tuloy nating purihin ang Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Tunay nga po kami nananabik sa presensya mo. Amen. Ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muli maranasan. Ako'y narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na ba kayo? Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Hallelujah! Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Sumasayaw. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Purihin ka, Panginoon. Minsan pa ulitin natin. Ako ay narito ngayon, naghihintay, nananabik sa iyong presensya. Amen? Hallelujah! Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito
Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong bisang sumasayaw. Sumasayaw na ka, sumasayaw matawa. Amen. Nananabik na makita muli mong pag-isip. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hinihintay namin ang iyong pagbabalik, O Diyos. Nananabik kami sa iyo, Panginoon. Amen. Hallelujah. Woo! Tunay nga, ang puso ba natin nananabik sa Diyos? Amen. Puso ko'y nananabik sa iyo, Panginoon. Kaya pupurihin kita. Amen. Ako'y aawit sa iyo. Ako'y sasayaw sa iyo. Hallelujah. Nakila ka, Panginoon, dito sa puso ko. Hindi ka nagbabago, ikaw ay totoo. Sa bawat tawag ko, tinutugon mo ako. Ako'y walang takot, ikaw ang kasama ko. Hallelujah! Woo! Purihin natin ang Diyos! Woo! Hallelujah! Puso ko'y nananabik sa iyo, O Diyos! Amen? Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Sino? Jesus, ikaw lamang. Hallelujah! Purihin ka! Dakila ka, O Diyos! Woo! Buhay ay lumaya, kagalingan ay buhay ay sumigla. Karapat dapat lang na ano? Papurihan ka. Salamat ay sasambitin tuwina. Woo! Hallelujah! Nananabik na ba kayo sa ating Panginoong Jesus? Ako'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Sino? Jesus, ikaw lamang. Hallelujah! Di mapapantayan ng wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Sino? Jesus, ikaw lamang. Hindi mapapantayan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Amen. Ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Wala nang iba. Jesus, ikaw lamang. Hallelujah. Jesus, ikaw lamang.
Diyos, tunay nga Panginoon, na hindi mapapantayan ng kahit sino paman, kundi ikaw lamang aming Panginoong Jesus. Amen? Karapat dapat kang sambahin, karapat dapat kang purihin, karapat dapat kang mahalin ng higit sa lahat. Diyos ka sa amin, sa lahat ng panahon. Ikaw ay tapat. Sa lahat ng panahon, hindi ka nagkukulang sa amin, O Diyos. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Sambahin ka, aming Diyos. Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo. Sundin ang loob mo. Iparinig ang nais mo. Iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon. Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago. Di nagbabago.
Diyos ka sa amin. Sandigan sa lahat ng panahon. Maaasahan sa lahat ng panahon. Kaya't ika'y aming dadakilain. Ika'y aming pupurihin. Ika'y aming paglilingkuran. Ika'y aming mamahalin sa lahat ng panahon. Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sambahin ka sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago. Di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Di nagbabago. Di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon. Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay. Minsan pa sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. Aming Ama. Aming Ama. Aming Ama. Sambahin ka, O Diyos, aming Ama. Hallelujah. Tunay nga na di nagbabago ang iyong pag-ibig sa amin. Noon, ngayon, at magpakailanman. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Tunay nga na ikaw ay mabuti, O Diyos. Ang lahat ay nag-iiba, tulad ng himig ng kanta. Biglang luluha kahit na nagsasaya. Ang rosas ay
iba, tulad ng himig ng kanta, biglang luluha kahit na nagsasaya. Ang rosas ay natutuyo, pangarap ko'y nabibigo, maging lakas ng puso ko'y naglalaho. O Jesus, pag-ibig mo ang tanging di nagbabago. Pakinggan mo ang awit ko, di nagbabago ang pag-ibig mo sa'kin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon, mula pa kahapon, at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa'kin. Anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon, mula pa kahapon, at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang ang Panginoon. Tunay nga na di nagbabago ang pag-ibig ng ating Panginoon at di nagkukulang ang ating Diyos sa atin. Amen? Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay nalaan. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay laan. Di nagbabago, di nagbabago, di nagkukulang, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay laan. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay laan. Purihin natin ang Panginoon. Tunay nga na di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig sa akin ay laan. Kaya karapat-dapat kang sambahin naming Diyos. Karapat-dapat kang purihin ng iyong mga anak. Karapat-dapat kang dakilain. Wala nang hihigit pa sa'yo. Salamat sa pag-ibig na di nagbabago. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay laan. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay laan. Di nagbabago, di nagbabago, di nagkukulang, di nagkukulang ang iyong pag-ibig, ang iyong pag-ibig na sa akin ay laan. Sa akin ay laan. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay laan. Salamat po, Diyos. Salamat po sa pag-ibig mo na di nagbabago. Purihin at dakilain ka. Purihin natin ang Panginoon, pasalamatan natin siya. Hallelujah! Purihin, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah! Sino po dito ngayong umaga ay naranasan niya ang Diyos? Sino po? Naranasan niya ang Panginoong Hesus. Amen. Sino po dito talagang nananabik sa presensya ng Panginoon? Amen? Hallelujah.
Kaya purihin natin ang Panginoon sa bawat sandali nating buhay. Yung inawit natin yung mga nakaraan sa, ano yun, bawat hanging hininga. Sa bawat hanging hininga. O yun, sa bawat hanging hininga, dapat purihin natin ang Panginoon. Dahil pag nalagot yan, wala na. Di ba? Ang nagsusustain, yung talagang nagpapanatili sa atin, yung mabuhay tayo araw-araw, minuminuto, yung sa bawat hininga na binigay sa atin, yung hanging hininga na binigay sa atin ng Diyos. Amen? Papasalamat tayo. Amen? Hindi yung puro reklamo. Di ba? May dinamit ka ngayon, nakapaghilamos ka ngayon dahil walang tubig, walang yung connection ng Maynilad na yan. Pero meron kang hinihilamos at inihugas. Alam nyo na yon. Salamat sa Diyos. Amen? Salamat sa mga kapatiran, nakikita nyo pa ngayon. Amen? Kahit sabihin natin na parang minsan ay para bang mayroong pagsubok na hindi nyo maiwasan eh. Kakapikunan. Pero mahal tayo ng Diyos. Kaya nga tayo pinagkakatipon eh, di ba? Kaya nga sinasagot ng Panginoon yung mga suliranin natin, kung ano man yan, binibigyan niya ng katugunan. Kaya nga tayo pinapagaling sa ating karamdaman. Amen? Kaya nga tayo pinagpapala, pinansyal. Amen? Kahit nakasubok tayo, pinaraan tayo dun sa matinding kawalan, pero andito tayo buhay, malusog. Amen? Malusog! Hallelujah! Pag ang espiritu mo malusog at laging hinahanap ang Diyos, andyan siya. Amen? Pupunuin niya yung puso, yung ating espiritu, yung kaluluwa ng kanyang, walang maling sagot, ng kanyang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, bunga ng Espiritu Santo. Kaya purihin natin ang Panginoon, pasalamatan natin siya, batiin po natin ang bawat isa. Yakapin natin habang nakikita pa natin, hindi natin alam ang buhay. Kagaya ni Tatay Romy na sa kapiling na ng ating Diyos. Amen? Batiin po natin ang bawat isa habang inaawit natin yung puso ko'y nananabik. Amen? Nananabik din dapat tayo sa mga kapatid. Hindi yung naiinis. Nananabik dahil mahal natin ang Diyos. Mahal natin ang ating mga kapatid. Amen. Woo! Woo! Hallelujah! Hallelujah! Tila ka, Panginoon, dito sa puso ko. Hindi ka nagbabago, ikaw ay totoo. Sa
lamang. Puso ko'y nananabik, ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Sino? Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. Hallelujah! Woo! Purihin ka, Panginoon. Tunay nga na napakabuti at mainam na nasa presensya mo ang iyong mga anak. Lalo na sa ganitong gawain, ang pagpupuri, pagsamba, pagdalo, pakikinig ng iyong salita, O Diyos. At tunay, Panginoon, na nanabig ang espiritu ng iyong mga anak. Salamat po sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. 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 Purihin ka, Panginoon. Hello. Hello! Amen! Talagang nagagalak tayo sa Panginoon. Amen! Hello! Ayan, talagang lagi dapat na nasasabik ang ating puso. Amen? Sa pagpupuri, lalo tigit sa Panginoon. Amen. Alam nyo, pag ako may nararamdaman, talagang umaawit ako sa Panginoon. Talagang ibinibigay ko. Kahit na sabi nga doon sa bahay naming tinitirhan, bawal doon mag-ingay. Kasi may magwawala doon sa likod namin. Pag nakakarinig daw ng ingay. Pero alam nyo, nag-iingay ako dahil nagpupuri ako sa Panginoon. Alam mo, tahimik yung special doon sa likod namin. Talagang alam ko na nakikinig din siya ng pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Amen? So, congratulations nga pala doon sa mga nagpa-water baptism kahapon. Amen. Ayan. Kayo ba ay nagagalak? Yan. So, amen. Sino po ang nais magpahayag ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay? Amen. Ayan, si Ate Renalyn. Mamaya ka na, ate. Mapagpalang umaga po. Papasalamat po ko sa Panginoon. Share ko lang po yung nangyari kahapon. Kasi po yung anak ko, nadulas po tumama yung tiyan. Talagang yung dalawang tuhod, may sugat. Talagang sabi ng bata, tumama daw po talaga yung tiyan. Nagpapasalamat ako dahil pinangahawakan ko yung sinabi niya sa Isaiah 41:10. Dinasalan ko po yung anak ko, nilayahan ko. Tapos parang baliwala daw, gumaling agad siya. Sa Diyos po ang papuri. At nagpapasalamat din po ako dahil Christian na po ako talaga. Maraming salamat po. Yan. Kasi hyper yung anak mo talaga kahapon. No? Galak na galak din siya. But anyway, thank you Lord na talagang proclamation yon ng ating pagiging anak ng Diyos. So, sino pa? Ayan, si Kuya Martin. Amen! First time yata. Thank you, Lord. Magandang umaga po sa lahat. Nagpapasalamat po ako kay Lord kasi dininig niya na po yung matagal ko pong dinadasal. Kasi po nung graduate po ako last year, ang plano ko po talaga, yung plano ko po is mag-take po talaga ng board exam agad. Kaso may ibang plano po si Lord po para sa akin. Nag-take po ako at a later date po, nung December 2024. Pero first take ko po yun. Pero hindi po ako nakapasa po nun. So, para po sa akin, wala naman po talaga yon. Ginagawa ko lang po talaga to para din sa mga magulang ko po.
Tapos po, syempre po, nung hindi po ako nakapasa nung December 2024, malungkot po ako, pero pinanghawakan ko pa rin po na kay Lord po lahat, yung mga plano niya po para sa akin. Tapos netong May 25, 26, 27 po, nag-take po ulit ako ng board exam. Kasi parang last take ko na po to kasi kung hindi pa po ako pumasa po dito, kailangan ko pa po ulit mag-aral. So, pinaubaya ko na po talaga kay Lord lahat po na, Lord, ikaw na po talaga bahala. So, habang nagsasagot po ako, may mga tanong na hindi ko po talaga alam. Ang ginagawa ko na lang po, kumakanta na lang po talaga ako sa isip ang worship song habang nagsasagot po. And thank you, Lord, nung June 3 po, nilabas yung results. Nakita po namin, nag-post na yung PRC sa Facebook. Sabi, 33% po yung nakapasa. So, sabi po ni Daniel, halika ipag-pray kita. So, nag-pray po kami nun. Hindi po namin nakikita yung results. Habang nagpe-pray po kami, kaligitnaan ng prayer, yung parents ko po, sumisigaw na sila sa baba. Tapos biglang pagpasok nila sa kwarto. Ayun, ang galing lang po talaga ni Lord kasi sa gitna po ng prayer, inano niya yung magandang balita niya po. Ayan, kay Lord po lahat ng papuri. Thank you po. Thank you, Lord. Congrats, nakapasa na siya. Talagang may timetable si Lord sa lahat ng bagay. Amen? Inaano lang ni Lord yun kung hanggang saan ka, no? Pero totoo po yun. Sa kalagitnaan ng ating panalangin, ang Diyos ay may ginagawa. Amen? Masusurprise na lang tayo doon sa kanyang pagkilos. Amen? So, Ate Susan. Sana lang. Ayan, purihin po ang Panginoon. Salamat po sa Panginoon. At naririto po ulit akong nakatayo, no? Kasi nung linggo po wala ako dahil nagkasakit po ako. Tapos yung parang wala talaga akong lakas at talagang yung live na nanonood ako, talagang na-bless ako mula sa simula hanggang sa natapos yung gawain na yun. At talagang umiyak ako sa Panginoon. Sabi ko nga, panalangin ko, Lord, saan po ba ako nagkulang o nagkasala sa iyo? Bakit parang lagi ako nagkakasakit? Pero talagang napakabuti ang Panginoon. Alam ng Diyos na ako, parang nauunawaan ko talaga kapag yung pinapaunawa sa akin. Nung isang araw, sabi ko, Lord, mangusap po kayo. Nanalangin ako. Alam niyo po, yung kapitbahay namin, maano kasi yung malabong yung ubas nila. At nakita ko po na ginugupitan, tapos nililinis niya. Alam mo, pinaunawa sa akin ng Panginoon, anak, ganito rin ang nangyari sa iyo. Bagamat ikaw ay may mga pagsubok, pero pinatatatag ka sa pamamagitan ng pagsubok na ito, patuloy kang pinapatatag ang iyong pananampalataya. At hindi kita hayaan na ganun ka lang, muli kitang ibabangon, palakasin, at pagagalingin. Kaya purihin po ang Panginoon, napakalakas ko na po ngayon at pinagaling pa ako ng Panginoon. Amen. Talagang nakakatuwa ang Panginoon, no? Dapat ikaw na rito mag-MC. Pinagaling ka na ni Lord. Amen. So, ayan. So, ready na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Oh, bakit ko konti lang? Amen. So, tinatawagan ko na po ang ating pastor, Pastor Nonon. Hallelujah! Purihin ang pangalan ng Panginoon na kahit tayo may mga pagsubok, ang ating Diyos ay tapat. Hindi niya tayo pinababayaan at ginagamit niya po yung mga pagsubok na yan para tayo ay, para po sa ating kabutihan. Maaaring hindi natin nakikita kaagad yung dahilan, pero alam po natin na ang ating Diyos siyang may magandang plano para sa atin. At lahat ng bagay ginagawa ng Panginoon para
sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Amen, mga kapatid? Amen. So, magandang umaga po uli sa inyong lahat. Hindi ko alam kung bakit wala yung iba, pero panalangin natin na sila ay makadalo kahit mamaya. So, tayo po ba ay handa ng makinig ng salita ng Diyos? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Hallelujah. O aming Panginoon, maraming salamat po muli sa umagang ito na sa iyong biyaya at kabutihan. Kami muli ay narito. Kami, Panginoon, ay tinawid nyo sa isa ng mga linggo na bagamat may mga pagsubok, ngunit nariyan kayo na parating sumasama sa amin at tumutulong sa amin. Salamat po, Diyos, at muli sa umagang ito, aming pong tinutuon ang aming puso, ang aming kaisipan sa inyo. Binubuksan namin, Panginoon, ang aming mga puso sa iyong mga salita. Tulungan niyo po kami na hindi lamang po namin ito maunawaan, kundi ito ay hangarin namin, Panginoon, na talagang ipamuhay namin. Dahil nais yung Panginoon, na kami ay patuloy na baguhin at patuloy, Panginoon, na gamitin para po sa inyong layunin. O Diyos, abutin niyo po ang bawat isa sa kanilang kalagayan. Kailan po ang higit nakakaalam kung ano po ang kanilang pangailangan ngayon. Kung sino man po ang may mga karamdaman, kayo po magpagaling. Kung sino man may mga kabigatan, kayo magbigay ng inyong kaaliwan at ng inyong kalakasan sa mga nanghihina. At kayo, Panginoon, magbigay, Panginoon, ng iba yung pag-asa, Panginoon, sa mga may mga kinakaharap ng mga pagsubok. At muli po, ang inyong lingkod na ito ay tago niyo po sa likuran ng inyong kalwalatian. Kailangan po ang may taas, kailangan po ang magbigyan ng kapurihan. Sa pangalan ng aming Panginoon Yesus at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Sige po, maaari po kayong makaupo, kapatid. Wala muna po tayong binasang talata dahil marami po tayong babasahin ngayong umaga. Pagpapatuloy po natin yung ating mensahe patungkol sa pagkilala natin sa Diyos, knowing God. Noong naraang linggo, kung naalala ninyo, ating sinimulang tingnan o pag-aralan yung tinatawag ng mga attributes ng ating Panginoon. Naalala niyo po ba yung mga katangian ng ating Diyos na ating pinag-aralan noong nakarang linggo? Ano yun, mga kapatid? Okay, yun yung tinatawag na mga natural attributes ng ating Panginoon. Okay, so narinig ko na yung sabi ng iba, yung kanyang omnipresence, yung kanyang omniscience, at yung kanyang omnipotence. So ngayong umaga, pagpapatuloy natin ang pag-aaral natin sa iba pang mga attributes ng ating Panginoon. Pero bago yan, nais ko lang pong magpakita ng ilang mga larawan sa inyo. Alam niyo po talaga sa buhay na, meron nga nagsabi, no, the only thing constant in this world is change. Okay? Ang bagay lang daw na hindi nagbabago o patuloy na nagaganap ay walang iba kundi ang pagbabago. Okay? So gusto ko lang po ipakita sa inyo ilang mga larawan dito. Nakikita nyo ba yan, mga kapatid? No? Kayo po ba ay buhay na nung panahong yan? Okay. Yan po ang fashion nung mga 1970s yata, no? O pwede rin 60s, pero mga mali nga yun, nakita ko sa internet, sabi 80s daw yan. Hindi yan 80s. Yan ay mga 70s. No? Kaya 60s. Kaya nauso na yung mga bell-button pants, no? Yung malalaki yung yung ang tawag doon. Basta yung okay? So yung tawag diyan na bell button, ano? Alam ko, iba sa inyo, hindi na naabutan yan. Okay? Susunod, pero sa panahon natin ngayon, ibang-iba na ang fashion. Diba?
Hindi na bell button, kundi slim fit. Okay? At mga mini skirt. No? Pero alam niyo, napapansin ko, bumabalik yata yung fashion noon, ano? Diba? Yung maluwag yung, yung baba ng mga jeans. No? So, magbabago rin, ano? Okay, next. Sino sa inyo ang nakakilala rito? Alam ko, iba sa inyo ay hindi na naabutan yan. No, ako po ay high school, nagkaroon po ako niyan. Tuwang-tuwa ako na nagkaroon ako niyan. Sony Walkman. Ilalagay po dyan yung cassette na tinatawag, cassette tape, na nakarecord yung mga kanta. At i-play mo yon, ilalagay mo yung headset sa at may kinig ka ng mga kanta o kaya makinig ka sa radyo. Meron din kasing Walkman na merong radyo. Pero siyempre, yan ay lumang mga 80s. Yan, abutan ko po yan. Sa panahon natin ngayon ay iba na. Ito na. Okay? Okay. So, alam niyo, hindi lang mga damit at mga kagamitan na nagbabago. Nagbabago rin ang itsura ng mga tao. Tingnan natin susunod na picture. Ay, kilala niyo po ba yan? Yung nakatayo doon sa kaliwa, si Tatay Nick Silvestre. Isang matagal ng kapatiran natin, taga-bayan. Siya ay namatay na at ang katabi niya ay walang iba kundi ako. At ang katabi ko si Pastor Nap, nakamukha ng kanyang kapatid na si Tudor sa larawan na yan. At ang katabi niya ay isang dating magagawa natin, si Brother Ronnie. At yung iba hindi ko na nakikilala. Okay? Sige, meron pa akong papakita sa inyo. Ayan, sino po yan? Yan. Saan po yan? Yan, hindi nyo alam. Yan po ay sa Batangas. So dati kasi, siguro mga 90s, madalas po kami, lalo na ako, nakapunta ako sa mga daughter church natin. So ayan si Pastor Nap, batang-bata. No? Hindi yung malaki. Susunod. Yan, lalo hindi makikita yan. Yan ay sa Batangas din ho. Sa gawain natin sa Batangas. At kung hindi ako nagkakamali, parang hindi ako sigurado kung Sister Cora ba yun. Hindi. Kamakalang yata. Pero minsan nakarating din siya ng Batangas. So, yan po ay hindi ko na alam kung anong taon yan. Pero yung susunod, ayan na kami. Actually, medyo matagal-tagal na rin yan. Wala akong makitang recent picture namin na meron dyan, pero wala akong time na ma-scan. Medyo namumuti na yung buhok ko dyan. No? So, kasama ko si Pastor Nap at Sister Vicky. Okay? So, sige. Tama na. So, kahit yung mga tao, itsura ng tao ay nagbabago. Amen? Pero purihin ng Panginoon, merong hindi nagbabago. At yan na walang iba kundi ang ating Diyos. Dahil ang ating Diyos, isa sa kanyang attribute ay yung siya ang Diyos na hindi nagbabago. Ang tawag po dyan ay yung immutability ng ating Panginoon. That God is unchanging. Hindi po siya nagbabago. May mga ilang bagay lang ako na gustong ibahagi sa inyo na hindi nagbabago sa ating Panginoon. Marami pa siguro ang pwedeng maisama dyan. Pero una sa lahat, ang mga pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. Amen? Kung anong pinangako niya noon, pangako pa rin niya hanggang ngayon at pangako pa rin niya hanggang sa mga susunod na panahon. Ang sabi sa Numbers chapter 23 verse 19, God is not a man that he should lie, neither the Son of Man that he should repent. Has he not said, and shall he not do it?
Or has he spoken, and shall he not make it good? Sa Tagalog, ang sabi, ang Diyos ay hindi, saglit lang po, ano? Maganda Numbers, Deuteronomy. Okay. Ang sabi po rito sa Tagalog Popular Version, ang Diyos ay hindi sinungaling tulad ng tao, ang isipan niya ay hindi nagbabago, ang sinabi niya ay kanyang ginagawa, at ang kanyang pangako'y tinutupad niya. Okay? So, ang kanyang pangako'y tinutupad niya. Ang mga pangako ng Diyos ay parati niyang tutuparin dahil hindi nagbabago ang pangako ng Diyos. Isa sa magandang pangako ng Diyos na ating patuloy na pinangahawakan ay yung pangako niya na siya ay magpapagaling o siya ay nagpapagaling ng ating mga karamdaman. Amen, mga kapatid? Exodus chapter 15, verse 26. Nagpakilala ang ating Diyos na isang Diyos na nagpapagaling. Sabi rito, ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at matuntunin, hindi ko ipararanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na pinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. I am the God that heals you. Pero nakakalungkot dahil may ibang mga mananampalataya na sinasabi nila ng panahon daw ang mga araw ng himala ay lumipas na. Ewan ko lang kung meron kayo na engkwentrong ganyang mga Kristiyano, pero may mga Kristiyanong na naniniwala na yung mga himala na nangyari nung panahon ng ating Panginoong Hesus at ang mga apostol ay tapos na. No? Pero hindi totoo yun. Dahil ang ating Diyos ay Diyos na hindi nagbabago. Kung siya ay nagpapagaling noon, siya ay nagpapagaling ngayon at siya ay magpapagaling pa rin sa mga susunod na panahon. Amen, mga kapatid? No? So, babanggitin ko lang po ito, no? Dahil nais ko na siguro sa umagang ito magbanggit ng tatlong attribute ng ating Panginoon. Pangalawa, His purposes do not change. Yung mga layunin at balak ng Diyos ay hindi nagbabago. Okay? Ang sabi sa Isaiah chapter 46 verse 10, sabihin ko na lang din sa Tagalog, Isaiah chapter 46 verse 10. Sa simula pa'y hinulaan ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong ang balak ko'y tiyak na mangyayari at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. So sabi ng Panginoon, sinabi ko na ang balak ko'y tiyak na mangyayari. My purposes will stand. So pag merong pinlano ang Diyos, hindi magbabago yon, no? Ibang-iba sa atin, di ba? Katulad na sabi natin kanina, yung pangako ay ng Diyos ay hindi nagbabago. Pero ang tao, no? Madaling mangako, pero hindi naman tinutupad, di ba? O kaya pwedeng mangako, pero iibahin yung pangako. Ang tao, ang kanyang plano, ang kanyang balak, pwedeng magbago. Pero ang Diyos, kung ano ang kanyang sinabi na gagawin niya, kung ano yung kanyang binalak, hindi niya babaguhin yun. Alam niyo, isang magandang pangako ng Panginoon sa atin, yung sa sinabi sa Romans chapter 11, verse 29. Isang magandang sinabi rito, for God's gifts and His call are irrevocable. God's gifts and His call are irrevocable. Ang mga kaloob at ang pagkatawag ng Diyos, sabi rito, sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip
tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. At isa pong isang magandang assurance yan sa atin. Dahil kung ikaw pala ay tinawag ng Panginoon, halimbawa, tinawag ka ng Panginoon para maging pastor, o tinawag ka ng Panginoon para maging isang tagapagturo, no? Hindi babaguhin ng Diyos ang kanyang plano sa iyo kahit na sabihin natin ikaw ay manghina pa o ikaw ay hindi maging tapat sa Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? No? Sabi niya, hindi niya babaguhin yung pagkatawag niya. At isang naalala ko sa salita ng Diyos ay yung isang hukom na ang pangalan ay si Samson. Kilala niyo naman siguro si Samson, di ba? No? Si Samson ay isa sa mga judges na tinawag ng Panginoon para iligtas yung kanyang bayan. Pero alam natin si Samson ay may mga kahinaan. Di ba? No? At si Samson, ang kahinaan niya talaga ay babae. Okay? Yun ang kahinaan ni Samson. Meron nga siyang taglay na kakaibang lakas, pero doon siya bumagsak. Pero alam natin sa kahuli-hulihang bahagi ng buhay niya, binalik pa rin ni Lord yung kanyang kalakasan. At sabi nga na nung si Samson ay tinawag doon sa habang nagdiriwang yung mga kalaban nila, tinawag siya at para maging tampulan, no, ng mga kaaway nila, nalalangin siya sa Panginoon na sa huling pagkakataon ay palakasin siya ni Lord at makaganti siya sa kanilang mga kaaway. Diba? At sabi nga, at alam natin nangyari, talagang ginawa ni Samson, tinulak niya yung mga pillars nung gusali kung saan nagkakatipon yung makaaway niya. At sabi ron, mas marami pang namatay nung araw na yon kaysa sa buong talambuhay ni Samson. So ibig sabihin, kahit sa huli-huling pagkakataon, ginamit siya ng Diyos para talunin yung makaaway nila. At eto pa mga kapatid, ang pangalan ni Samson ay nasa aklat ng mga tao ng pananampalataya sa Hebrews 11. Nandun ang pangalan niya sa Hebrews chapter 11. Hindi ko na talaga tiningnan pa yan, pero mababasa natin sa Hebrews chapter 11 na sa verse 37, binanggit dito si Samson at sabi sa verse 33, may binanggit dito na who shut the mouths of lions, at sa verse 34, whose weakness was turned to strength. Palagi ko siya yung tinutukoy doon. Yung kanyang kahinaan ay muling pinalakas ng Panginoon. Amen? Kaya kung merong plano ang Diyos sa buhay mo, kahit sabihin natin sa iyong praise. Kahit sa iyong kahinaan o yung mga pagkakamali, naniniwala ko, hindi babaguhin ng Diyos ang pagkatawag niya sa iyo at sa akin. Amen? No? Dahil ang layunin niya ay hindi nagbabago. Pangatlo, ang kanyang mga probisyon, yung kanyang mga pagpapala ay hindi magbabago. Sabi sa James chapter 1 verse 17, Santiago 1:17, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago, hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. So sabi rito, every good and perfect gift is from above, from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Ibig sabihin, ang Diyos
ay patuloy na magbibigay ng kanyang probisyon, ng kanyang katugunan sa pangailangan ng kanyang mga nilikha, at lalo na ng kanyang mga anak. Amen, mga kapatid? Ang Diyos ay kailanman hindi magkukulang sa atin. Tapat siyang magkakaloob ng anumang kailangan natin. Dahil ang ating Diyos ay hindi magbabago ng kanyang pagbibigay ng kanyang mga pagpapala at tulong sa atin, mga kapatid. Kaya, maasahan natin ang ating Diyos. Amen, mga kapatid? Dahil ito maganda. His personality does not change. O kaya yung kanyang, pwede natin sabihin yung character niya will not change. No? Tayo mga tao, di ba, nagbabago tayo, no? Tawag natin moody, di ba? No, moody yung no? Dahil kanina, ang saya-saya, tapos ngayon, no? Talagang di mo mainpinta mukha, di ba? No? Ganoon tayo mga tao Nagbabago yung ating yung naipapakita natin, yung pwedeng magbago yung personality natin, no? Amen, mga kapatid? Palagay ko naranasan natin yan sa ating pakikisalamuha sa ibang tao. May ibang tao na maring sa simula ay mabait sa iyo, di ba? Sa simula ay maganda ang trato sa iyo, pero hindi nagtatagal, nag-iba na siya. Okay? So, maaring may mga naka-impluwensya sa kanya, no? O kaya maaring tinatago lang pala niya ang tunay niyang personalidad, di ba? Pero purihin ang ating Panginoon dahil ang ating Diyos ay hindi nagbabago. Ang sabi nga sa Hebrews chapter 13 verse 8, at ito yung magandang panghawakan natin, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Yesu Kristo ay noon, ngayon, at magpakailanman. Huh? Okay, Hebrews, sabi sa Tagalog, si Yesu Kristo nung nakaraan ay siya rin sa kasalukuyan at siya rin magpakailanman. So, hindi magbabago ang ating Panginoong Yesus. At kahit sa ginagawa niya, ay hindi magbabago ang ating Panginoon. Naalala ko yung isang, siguro bago ko banggitin yon. Kaya ito po yun. Kung ang mga pangako, ang mga layunin, ang mga probisyon at ang personalidad ng Panginoon ay hindi nagbabago, anong pwede nating masabi doon? Siya ay mapagkakatiwalaan. Siya ay maasahan. Amen, mga kapatid? No? He is trustworthy, He is reliable, He is dependable. Dahil hindi siya nagbabago. Okay? Now, meron pang ibang mga verses. Siguro hindi ko nababasahin para for the sake of time, pero isang magandang verse dyan, yung Malachi chapter 3 verse 6, sabi doon, I, the Lord, do not change. Ako ay hindi magbabago. Naalala ko yung testimony ng isang evangelist, si T.L. Osborne. Maring hindi niyo siya kilala, pero nung panahon namin talagang kilalang kilala siya. Sila mag-asawa ay nagpunta ng India para mangaral ng mabuting balita ng ating Panginoon. Yun nga lang, pagdating nila sa India, hindi masyadong naniwala yung mga tao ron sa kanila. Ang India kasi maraming mga religion yan. Andyan ang Hinduism, andyan ang Islam. Lalo na yung mga Muslim, pag kinakausap nila, parang sinasabi ng Muslim na
yung Jesus na pinapangaral niya ay kilala din nila. Parang walang pagkakaiba, sabi ng mga Muslim. At sinasabi nila T.L. Osborne na si Jesus ay buhay. Pero, naghahanap yung mga Muslim ng katibayan na talaga si Jesus ay buhay. Pero nung panahon kasi na yon, hindi pa bukas yung isipan at puso ni T.L. Osborne sa ministeryo ng Panginoon ng pagpapagaling. Nangangaral lang sila ng ebanghelyo, pero hindi nila sinasabi na si Jesus ay nagpapagaling. No? Kaya bumalik sila ng Amerika na talagang parang pakiramdam nila sila ay bigo, pero nung sila ay nakabalik sa kanilang bansa, doon pinaunawa ng Panginoon sa kanila. Dahil ng isang beses, talagang nagkaroon si T.L. Osborne ng maaring isang vision, no, na nagpakita ang Panginoon sa kanya. At sinabi ng Panginoon sa kanya na talagang, hindi ko lang masabi eksaktong sinabi, no, pero doon nakita ni T.L. Osborne na talagang buhay ang Panginoong Yesus at kung ano ang sinabi ng Panginoon na kanyang gagawin ay dapat panghawakan niya. So ang ginawa niya, pagbalik nila ng India, nangaral sila ng ebanghelyo ng Panginoon, pero pagkatapos noon ay pinangaral din nila na si Jesus ay nagpapagaling. At maraming mga tao ron na talagang naranasan nila yung himala ng kagalingan ng ating Panginoon. At marami sa kanila ay talagang naniwala na si Jesus ay buhay. Kaya alam niyo, naging theme verse ni T.L. Osborne, ang naging verse niya sa kanyang ministry ay yung Hebrews chapter 13, verse 8. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. No? Kaya panghawakan natin yung mga kapatid. Alam ko, meron tayong mga nakaengkwentrong mga may sakit, at maaaring minsan iniisip natin, mapapagaling kaya ni Lord John? No? Pero, ipanalangin natin sila. No? Ibahagi natin ang mabuting balita na si Jesus ay nagpapagaling. Si Jesus ay nagpapatawad, siya ay nagpapagaling, siya ay nagliligtas. Ipanalangin natin sila at ipaubayan natin sa Panginoon yung resulta nun. Ang gusto ko lang sabihin na panghawakan natin sinabi ng Panginoong Yesus na siya ang noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi siya nagbabago. In summary, God is absolutely unchanging. No? Hindi siya nagbabago. He is unchangeable. Hindi siya pwedeng baguhin. Always and ever the same. Amen, mga kapatid? Ang ating Diyos na ito ay hindi nagbabago. Ang susunod na gusto kong i-share na attribute ng Panginoon ay ang Diyos ay may control ng lahat ng bagay. O yung tinatawag na sovereignty. The sovereignty of God. No? God has total control. Okay? At meron lang ilang bagay na sinulat ako dyan, pero maring marami pa. Una, God is sovereign over people. Siya ang may control ng lahat sabihin natin, sa buhay ng lahat ng tao. Kasama na ikaw at kasama na ako. Ang sabi sa Proverbs chapter 21, verse 1, the king's heart is in the hand of the Lord. He directs it like a watercourse wherever he pleases. Ang puso daw ng hari ay nasa kamay ng Panginoon.
Hawak ni Yahweh ang isip ng isang hari at maibabaling niya ito kung saan igawi. Okay? So, ibig sabihin, kaya talagang baguhin ng Panginoon kahit ang isipan ng isang tao. Niniwala po ba kayo mga kapatid? Well, naniniwala tayo dahil ang puso nga natin kayang baguhin ng Panginoon. Di ba mga kapatid? Okay? So, sabi rito, kayang baguhin ng Diyos o ibaling ng Diyos yung isip ng sino man. Hindi ko na masyado ipapaliwanag ito mga kapatid. Pero pangalawa, He is sovereign over the nations. Siya ang may control, siya ang naghahari sa lahat ng mga bansa. Na sinabi rito at sa Daniel chapter 4, verse 17, ito ang hatol ng mga bantay na anghel upang malaman na lahat na ang buong daigdig ay sakop ng kataas-taasang Diyos. Maaari niyang gawing hari ang sinamang ibig niya, kahit na ang pinakaabang tao. Okay, pero sa English, sabi rito, meron itong binanggit na yung kingdom, no? Saglit lang ako, no? Sa Daniel chapter 4 verse 17, sabi rito, yung pangalawang bahagi, so that the living may know the Most High is sovereign over the kingdoms of men and gives them to anyone He wishes and sets over them the lowliest of men. So, ang Diyos daw ang naghahari sa lahat ng kaharian ng tao, sa lahat ng makahiraan dito sa mundo. At pwede rin niyang ibigay ito kahit kung kanino man niya gustong ibigay. No? Kung naalala niyo sa Book of Daniel, may isang hari na masyado siyang matayog. Masyado siyang mapagmalaki. Sino yung hari na yon? No? Mahirap banggitin yung pangalan niya eh. No? Si Haring Nebuchadnezzar sa English, pero sa Tagalog yata Nebuchadnezzar. Okay? So, ano siya, yung hangang-hanga siya sa lawak ng kaharian, no? Talagang masyado niyang tinataas ang sarili niya hanggang ano nangyari? Binaba siya ng Panginoon, di ba? No? Bigla siyang nawala, inalis ng Panginoon ang kanyang maayos na kaisipan, no? Para siyang naging isang beast o hayop, no? Naging isang baliw for how many years? Ilang taon, mga kapatid? 7 ba? Yung mga teacher natin dito. Alam niyo ba kung ilang taon? Hindi ko na kasi tinignan eh. Okay, basta. Okay. At nung binalik na ni Lord yung kanyang sanity, na-realize ni King Nebuchadnezzar na merong Diyos na mas mataas sa kanya. Diyos na nagbigay sa kanya ng kanyang kaharian. Diyos na may kapangyarihan na alisin sa kanya ang kanyang kapangyarihan at paghahari. So, ang nangyari, talagang kinilala ni Haring Nebuchadnezzar ang Diyos. Amen? No? So, ang Diyos, siya ang naghahari sa lahat ng mga bansa at pangatlo, ang Diyos din ang naghahari sa kanyang nilikha. He is sovereign over nature. Actually, maraming mga pwede tayong basahin dito, pero gusto ko lang tingnan natin sinabi sa Job. Marami actually sinabi sa aklat ng Job na sinasabi ng Panginoon na talagang siya ang kumikilos sa kanyang mga nilikha. No? Sabi rito sa Job chapter 37, so verse 3, ang kidlat ay kanyang pinaguguhit sa kalangitan, mula sa gilid ng daigdig hanggang doon sa hangganan. Sa verse 6,
Pinauulan niya ng yelo sa ibabaw ng daigdig at binubuhos niya sa lupa ang ulang walang patid. Sa verse 10 hanggang 13. Sa pag-ihip ng Diyos, nabubuo itong tubig, nabubuo at nagiging yelong ubod ng lamig mula sa mga ulap, kumikislap nasa buong paligid sa limbayang walang likat. Ito'y bilang pagsunod sa utos ng ating Diyos, sumusunod kahit saan mang panig nitong sansinukob. Ang ulang ibinubuhos ng dakilang Diyos, maring parusa o kagandaang loob. So tingnan nyo, kahit yung kidlat, yung ulan, ang Diyos ang gumagawa nun. Isang beses, meron akong napakinggang Christian song. Sabi doon sa awit na yon, kahit daw yung karagatan, sinasabi ni Lord, hanggang dito ka lang. No? Medyo iniisip ko, ano ba yun? Parang sinabi lang niya ba yun? Pero alam niyo, mapatid, nasa Bible pala yun. Nasa Bible. Nakita ko, nasa Job chapter 38, verses 8 to 11. Sino ang humarang sa agos ng dagat? Nang mula sa kalalimay, ito'y sumambulat. Ang dagat ay tinakpan ko ng makapal na ulap, kaya't ang karimlay dooy lumaganap. Ang tubig ay aking nilagyan ng hangganan, upang ito'y manatili sa likod ng mga harang. Sinabi ko sila'y hanggang doon na lang. Sinabi ni Lord, ibig sabihin yung karagatan pala, siya nagsasabi, ikaw hanggang doon ka lang ha. Yeah? Hindi, ibig sabihin siya nag-set ng boundary ng mga dagat. Hanggang dyan ka lang, ha? No? At huwag nang lalampas ang along naglalakihan. So, naisip ko, nasa Bible pala yung narinig kong kanta na yon. So, ibig sabihin, ang Diyos ang may control. May hawak sa lahat ng kanyang nilikha. Amen, mga kapatid? Kaya, naniniwala tayo na kahit kung masama ang panahon, pwede tayong dumalangin sa ating Panginoon. No? And hindi tayo magpapatigil, pero si Lord ang magpapatigil. Amen? No? Katulad ng nakaraang Biyernes. Di ba? Umulan ng umulan. No? May preaching point. So talagang, alam ko, maraming nanalangin, lalo na yung mga kapatid natin sa Talon. At purihin ng Diyos, nung bandang 5:00 na, tumigil na talaga yung ulan. At natuloy ang gawain. At maraming nakadalo at nakarinig ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Amen, mga kapatid? Kasi niniwala tayo, ang Diyos natin may control, may hawak. Kahit ng kanyang nilikha. Meron akong di na isama dyan, pero gusto kong idagdag, God is sovereign. He is sovereign over all our circumstances. Ang Diyos ang may hawak at may kontrol ng lahat ng nangyayari sa buhay natin. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Talagang naniniwala kayo. Okay lang. Medyo mga ilang minuto pa ako. Okay. Dahil ang sabi sa Romans chapter 8 verse 28 at ito ay ng Diyos sa atin na ating pinangahawakan. Ang sabi rito, Roma 8:28, alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. So sabi rito, sa lahat daw ng bagay, sa lahat ng mga sitwasyon, ang Diyos ay gumagawa. At ang ginagawa niya, yung mga bagay na yon ay nagkalakip-lakip para ang maging resulta noon ay para sa kabutihan o para sa kapakanan natin. Naniniwala po kayo doon, mga kapatid? Now, alam ko minsan, maring nagtatanong tayo, Lord, bakit ba nangyari ito sa akin? Hindi ko gusto to, hindi ito ang inaasahan ko.
Pero if we truly believe that God is in control, kahit yung mga nangyari sa buhay natin ay hawak ng ating Diyos. At kahit yung mga hindi magandang pangyayari. At alam nyo, sa Bible, maraming mga halimbawa niyan. At isa nang malinaw na halimbawa ay yung buhay ni Jose. Amen, mga kapatid? Si Jose. Na kung titingnan natin, yung mga nangyari sa kanya ay mga hindi magandang mga pangyayari. No? Diba? Si Jose ay kinainggitan ng kanyang mga kapatid. No? Halos magalit na yung mga kapatid sa kanya at nung isang beses ay talagang pinagtangkaan ng buhay niya. Kundi lang nag-intervene yung isang kapatid. Ang ginawa kay Jose, siya ay binenta na lang at dinala sa Ehipto. Pagdating sa Ehipto, nakapagtrabaho siya dun sa sambahayan ni Potiphar. Pero nung nandiyan sa sambahayan ni Potiphar, siya ay gustong siya ay tinutukso ng asawa ni Potiphar, sineseduce siya. At kung hindi siya pumayag, gumawa ng kwento, at alam natin ang nangyari, si Jose ay nakulong. Diba? Sa kanyang pagkakulong na yon, pero ang sabi pa rin sa Bible, but the Lord was with Joseph. Parating kasama ni Jose ang Panginoon. At doon sa kulungan, merong naging dalawang kasama siya doon. No? Isang panadero, isang takatikim ng inumin ng hari. Di ba? Naipaliwanag niya yung panaginip ng dalawa. Yung nga lang, yung nakaligtas sa kanila, nakalimutan siya. Tingnan natin talaga parang ang saklap ng buhay ni Jose. Pero meron palang layunin ng Diyos. Dahil dumating yung panahon na naalala nung isang naligtas na bilanggo, yung pagpapaliwanag ni Jose ng kanyang panaginip. At nung paraon na nanaginip, naalala niya si Jose. At alam natin ang kwento. Si Jose ay naging pangalawang, sabi natin, second to the Pharaoh. At dahil doon, maraming mga naligtas na mga tao. Kasama na yung kanyang mga kababayan. And in the end, meron sinabi si Jose sa Genesis chapter 50 verse 20 na yun din ay parang Romans 8:28 ng Old Testament. Ano sabi doon? You meant it for evil, but God meant it for good, to bring about the saving of many lives. Masama man ang binalak niyo sa akin, sabi niya sa kanyang mga kapatid, pero may magandang layunin ang Diyos. Yung maligtas ang maraming buhay. So, alalahanin lang natin kwento ni Jose para malagay talaga sa puso at isip natin na ang Diyos ang may hawak ng lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. We must believe the truth that God is sovereign. God is sovereign and we should obey what He tells us to do. Kung ano yung sinasabi ng Diyos sa atin, gawin natin. So in summary, sabi ni Charles Stanley, ito yung kanyang definition, yung sovereignty is God's supreme and absolute rule and control and authority over this entire universe, including every human being. So ito daw yung mataas at lubos na paghahari at kontrol at otoridad ng Diyos sa lahat ng kanyang mga nilikha. Amen, mga kapatid? Sige, palagay ko maiksi lang ang aking panahon na natitira. Pero mas mag-ano na lang ako dito sa sovereignty ng Panginoon. Kasi meron daw dalawang problema. Meron dalawang parang katanungan sa mga tao patungkol sa sovereignty ng Diyos. Ano 'yon? Una,
sabi nga, the presence in the creation of those things which God cannot approve, such as evil, pain, and death. Yung presensya ng mga bagay na alam nating hindi rin naman inaaprubahan ng Diyos, katulad ng kasamaan, pain o yung pasakit, at yung kamatayan. Parang sinasabi ng maraming tao, kung ang Diyos ang naghahari, bakit nandiyan pa rin ang kasamaan, ang paghihirap, at ang kamatayan? No? Naisip niyo ba yan? Kasi kung talaga siyang may control, bakit merong mga bagay na yan? Diba? Parang, hindi niya kontrolado. Pero ito ang pwede nating sagot dyan. In His sovereign wisdom, sa karunungan ng ating Diyos, God has permitted evil to exist in carefully restricted areas of His creation. So sa karunungan ng Diyos, pinaintulot niya ang kasamaan na manatili, pero ito ay ito ay restricted. Na hindi niya hayaan na talagang lumala o kaya lumaganap lang yan ng basta-basta. Kumbaga, hawak pa rin ng Diyos. Yung siya pa rin ang may control. Kumbaga, parang ang kasamaan ay isang pugante na yung kanyang galaw at kilos ay limitado lang at pansamantala. Okay? So, maring gusto ko lang banggitin yon. At pangalawa, ang isa pang problema, yung tinatawag na will of man. Yung kalooban ng tao. Na sinasabi nila, kung ang Diyos ang naghahari sa lahat ng nilikha niya, paanong nangyari na ang tao ay merong kalayaang makapamili? Yan ang tanong ng iba. No? Ang sagot dyan, God has sovereignly decreed that man should be free to exercise moral choice. Ulitin ko, muli, dinesisyon na ng Diyos na ang tao ay magkaroon ng kalayaan na gamitin yung kanyang moral choice. Pwede siya makapamili. Okay? Man is free because God is sovereign. A God less than sovereign could not bestow moral freedom upon His creatures. He would be afraid to do so. Ang sinasabi lang dito, sa sovereignty ng Diyos, dinesisyon niya na bigyan ng tao ng kalayaang makapamili. Amen? No? Kumbaga, sovereign decree niya yun. Sige, siguro hanggang dito na lang muna ako, no? Dahil sa ating oras. Pero siguro bago tayo magtapos, gusto ko lang iparinig yung isang kanta na magpapaalala sa atin kung sino ang Diyos. Isa itong kanta na inawit ng mga kapatid natin sa City Harvest Church. No? Ang title ng kantang ito ay The God I Know. So, gusto ko lang iparinig yung awit na ito sa atin. Bago tayo magtapos.
When the stage is bare tonight, there's no one else, just you and me. When the curtains close behind, there's no pretense, I'm on my knees. I will lay down my life for the love sacrifice you gave to me. It's all because of you, all because of you. God, I know, righteous and holy. God, I know, faithful and true. God, I know, my tower of refuge. Hearts are healed, Christ revealed. God, I know, light of the city. God, I know, strengthens the weak. God, I know, your heart beats within me as you are. So are we. When the stage is bare tonight, there's no one else, just you and me. When the curtains close behind, there's no pretense, I'm on my knees. I will lay down my life for the love sacrifice you gave to me. It's all because of you, all because of you. God, I know, righteous and holy. God, I know, faithful and true. God, I know, my tower of refuge. Hearts are healed, Christ revealed. God, I know, light of the city. God, I know, strengthens the weak. God, I know, your heart beats within me as you the church he knows, righteous and holy. The church he knows, faithful and true. The church he knows, a tower
manalangin. O aming Ama, kinikilala nga po namin na kayo po'y Diyos na hindi nagbabago, Diyos na naghahari at may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya kami, Panginoon, ay nagtitiwala sa inyo. Nagtitiwala na kayo, Panginoon, ay tapat sa iyong mga pangako, tapat sa iyong mga salita. Tulungan niyo nga po kami, Panginoon, na parati naming maalala ang mga katotohanan ito, lalo na kapag kami ay na dumadaan sa iba't ibang pagsubok sa buhay namin. Minsan, maring naisip namin na wala kaming kontrol sa mga nangyayari sa buhay namin. Pero salamat dahil meron kaming Diyos na may hawak ng buhay namin. At sa inyo po kami patuloy na umaasa. Salamat po, Panginoon, at sa inyo ko na po ibinabalik lahat ng kapurihan at kalwalatian sa pangalan ng aming Panginoong Yesus at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Praise God. Thank you, Lord. So, sandali po ito, tayo po ay dumako na sa